because you are sons, God sent forth the Spirit of His Son into your hearts. Dahil nga tayo ay mga anak ng Diyos, kaya ang Diyos ay nagsugo ng Espiritu ng anak. Amen? Amen. At sa isang literal na bagay, ang anak ay dapat sumusunod sa magulang. Say amen? Hindi pwedeng ang anak ang magulang ang sumusunod sa anak. That's why God sent the Spirit of the Son. Kasi ang Diyos nagsugo siya ng Espiritu ng anak kasi gusto niyang ipakita, gusto niyang gawin natin na ang tamang pagsunod sa Diyos. At tayo dapat sumusunod sa ating mga parents. Say amen? At tayo dapat ay sumusunod sa ating Diyos na sinasamba. Kasi nga, ang Espiritu nasa atin, hallelujah, ang sinugo ng Diyos, sabi ng Scripture, because you are sons, dahil kayo yung mga anak, God had sent forth the Spirit of His Son into your heart. So, nilagay ng Diyos ang Espiritu ng anak saan? Sa puso natin. Hindi ito nilagay sa ulo, hindi nilagay sa likod, hindi nilagay sa paa, kundi ang Espiritu ng ating Panginoon ay nilagay niya sa puso nating lahat. Tuloy ng ating Panginoon. At ang sabi dito, crying. Amen. Abba, Father. Ibig sabihin, hallelujah, bilang anak, tayong lahat ay tumatawag sa Diyos. Can you say amen? Abba, Father. Hallelujah. Sabi na rin sa Scripture, wherefore thou art no more a servant, but as a son. Kayo ngayon ay hindi na mga alipin, kundi kayo nga ay mga anak. Hallelujah. And if a son, then an heir of God through Christ. Dahil nga kayo ay mga anak, kayo ay tagapagmana. Amen. Ibig sabihin, kung hindi tayo anak ng ating Panginoon, huwag tayong aasa ng manang galing sa Kanya. That's why ang Diyos binigay niya sa atin, hallelujah, ang pagiging anak. Kaya nga yung inheritance, yung pangako ng Diyos, sabi ng Scripture, yung heir, bilang tayo yung mga tagapagmana. Dahil siya yung ating Father, hallelujah, tayong kanyang anak, lahat ng meron siya ay pamamana sa kanyang mga anak. Uli ng ating Panginoon, hallelujah. Alright, now let's listen to what the prophet of God said. May dalawang klase ng tao, mga kapatid, sa mundong ito. Hallelujah. Yung unang uri ng mga tao, our person positionally knows where he stand. Ito yung klase ng mga tao. Alam niya kung saan siya nakatayo. He takes it by the word. Nalaman niya ito sa pamamagitan ng pagbasa ng Biblia. Nalaman niya ito sa pamamagitan ng pakikinig ng preaching. He knows where he stand. But he's got no faith or much faith in it. Ibig sabihin, alam niya kung saan siya nakatayo. Alam niya kung ano ang klase ng pananampalataya meron siya. Alam niya ang stand ng kanyang sinasambahan. Alam niya ang stand ng kanyang faith. Pero hindi niya ito mapanghawakan. Can you say amen? Ito yung unang uri ng tao. He knows where he stands. Hallelujah. He takes it by the word. Dahil narinig sa sinasabi ng Scripture. Hallelujah. He takes it the stand. He knows their place. Alam niya ang kanyang posisyon. Alam niya siya'y anak. Alam niya ang posisyon niya bilang anak. But he's got no faith. Pero wala siyang pananampalataya. Wala siyang sapat na pananampalataya para panghawakan ang kanyang pagiging anak. Can you say amen? Hallelujah. He has a lot of faith. Yung pangalawang tao naman, na tinutukoy ko, he has a lot of faith, but doesn't know where he stands. Meron naman mga klase daw ng tao na may sapat at maraming pananampalataya, pero hindi niya alam yung kanyang tinatayuan. Yung isa, alam kung saan siya nakatayo, pero hindi niya kayang panghawakan yung kanyang pananampalataya. Ito namang isa, may sapat na pananampalataya, pero hindi niya alam kung ano yung posisyon na kanyang dapat tayuan. Amen. He doesn't know who he is and who they are. That's why ang preaching ko ngayong gabi is about realizing who you are. Dapat niyong ma-realize kung sino ba talaga kayo. Okay? Hallelujah. If you can ever, sabi ng propeta ng ating Panginoon, get them together, you'll have it. Kailangan daw, pag tumayo ka, kailangan tayuan mo ang dalawang posisyon ng tao ito. You know where you stand,
and you have got a lot of faith. In say amen. Dapat alam mo kung saan ka nakatayo at alam mo, kaya mong pangawakan yung iyong stand. Okay, meron kasi mga tao, hallelujah, amen, na alam ang pananampalataya, meron sila, alam yung scripture na ginagamit nila, alam yung turo, alam yung doktrina, alam yung teaching na meron sila, pero hindi ito kayang pangawakan. They're preaching about rapture. Amen? Nagra-rapture sila. Amen? Nakahangaral sila ng rapture, pero hindi nila kayang pangawakan yung rapture. Amen? Gusto lang nilang makapakinig na pag-agaw at tuwa sila, pero pag sinabing, nandyan na ang ating Panginoon, nagtatanong sila, ako ba ay bride ba ako? Amen? Ako kaya ay kasama sa rapture? Amen? They are preaching the word. Nangangaral sila, napalapit ng ating Panginoon, pero nagtatakot sila. Amen? Kailangan kong maganda ng ganito, kailangan kong gumawa ng ganito para maging safe kami sa mga gera. Amen? Hallelujah. They know where they stand. They know the word. They take us by the word. Hallelujah. Pero hindi nila mapanghawakan ang mensahe kanilang dinadala. Pangalawa, nakuha ng mananampalataya. He has a lot of faith. Meron siyang sapat na pananampalataya. Mainit sa pananampalataya. Amen? Kayang panghawakan yung pananampalataya. Ang problema, hindi niya alam kung saan siya nakatayo. Uwi ng ating Panginoon. Hallelujah. Para daw itong ganito. Sabi ng propeta natin pa, inulimbawa niya. Ang isang halimbawa nito ay parang yung taong, amen, may pera sa bangko. Hallelujah. Pero hindi niya alam kung paano i-withdraw yung kanyang pera sa bangko. Okay? Maraming mga taong ganyan. Hallelujah. Meron silang, alam nila na may pera sila. Alam nila na meron silang kayamanan na nakatago. Alam nila na sila yung tagapagmana. Pero ang tanong, hindi nila alam kung paano ito kukunin. Kasi hindi nila totoong nare-realize kung sino talaga sila. The beginning. Hindi nila alam, kung anong klase ng pananampalataya ang dapat nilang magkaroon sila para maklaim nila yung mga bagay na dapat nila sa kanila. Okay? Hallelujah. Iyon ang una. Amen? May pera siya sa bangko, pero hindi niya alam kung paano i-withdraw. Yung pangalawang klase naman ng mananampalataya, hallelujah, marunong mag-withdraw, ang problema, wala naman siyang pera sa bangko. Amen? Hallelujah. Yan yung klase ng pangalawang tao. Hallelujah. Amen? Marunong siya mag-withdraw. Alam niya ang pasikot-sikot ng Biblia. Alam niya ang teaching of the word. Alam niya ang message of the hour. Pero ang tanong, hindi niya alam. Hallelujah. Wala siyang karga. Wala siyang dineposit doon sa bangko. Kasi hindi siya umatin ng gawain. Yan ang dineposit niya. Amen? Zero balance. Hallelujah. Zero balance siya. Yan ang dalawang klase ng tao. Yan ang sinasabi ng propeta ng ating Panginoon. Hallelujah. Ito yung dalawang klase ng tao. Yung isa, he knows where stand, pero wala siyang pananampalataya. Yung pangalawa, meron siyang pananampalataya, pero hindi niya alam kung saan siya nakatayo. Okay, sabi ng ating Panginoon, anong gagawin natin? We have to combine these two. Amen. Kailangan meron tayong sapat na pananampalataya at alam natin kung saan tayo nakatayo. Uli na natin. Hallelujah. Marunong kang mag-withdraw, meron ka rin pera sa bangko. Yan yun. Yes. Uli na natin Panginoon. Hallelujah. Sabi niya, amen. Sabi niya dito, mga kapatid, parehas lang ito ng mga sintomas. Everybody's always looking at their symptoms. The pastor pray for them, and they go over and say, well, I don't seem to be any better. Well, that's not healing. Symptoms is a worse thing that one of the greatest scarecrow of the devil's God. Ang sakit daw, halimbawa, kagaya ito, may sakit ka. Then pinag-pray ka ng pastor. Nag-pray ka ng sarili mo, nanalangin ka. Pero hallelujah, kakatingin ka doon sa sintomas, Panginoon, parang hindi ako gumagaling, parang lalong sumasakit yung aking pakiramdam. At ang sabi ng propeta ng ating Panginoon, it has nothing to do with it. Symptoms is the worst thing. That is the
one of the greatest scarecrow the devil's got. Ito raw yung isa sa pinaka, hallelujah, matinding panlaban o panakot ni Satanas. The greatest scarecrow, pag sinabing scarecrow, hallelujah, panakot. Hindi nagiging panakot ni Satanas sa atin yung mga sintomas. Scarecrow. Symptoms don't have nothing to do with it. It is because God said so. Pero tandaan nyo, yung mga sintomas niyan ay walang magagawa kapag ang Diyos ang nagsabi. Pero yung sintomas, yan ang kadalasan ginagamit ni Satanas para maging matakot tayo. Amen. Yan ang kanilang scarecrow. Tandaan nyo, huwag kayo magkakamali. Yung, the scarecrow only scare the crow. Ano ba yung crow? Uwak. Uwak. Hindi tayo inalintulan ng Diyos sa isang uwak. Amen? Tayo ay mga agila, sabi ng scripture. Sabi ng ating Panginoon, tayo ay mga agila, hallelujah, na hindi natatakot. Amen, hallelujah. The scarecrow only scare the crow. Amen. Yung panakot, ang tinatakot lang yan, yung mga crows. At ito yung pinakamatinding panlaban, hallelujah, ni Satanas. Sabi niya, if anybody ever had a case of symptoms, kung meron man dito na may kaso ng sintomas na pinakamabigat na naranasan ay walang iba kundi si Jonas. Amen. Nabalot siya ng mga kainin siya ng malaking isda. Ang greatest ng great fish. Amen. Hallelujah. At nabalot ng kanyang kamay ng mga kung ano-anong kinain ng bitukan ng malaking isda. Belly of the whale. Amen. A mile deep at pumailalim sa pinakamalalim na bahaging dagat. And then may stormy sea. And the seaweeds wrap around his neck. At binalot siya ng mga seaweed sa kanyang leeg. Amen. Hallelujah. At ito yung sintomas na walang nangyayari sa kanya. Mamamatay na siya. Kasi sa mga ilang saglit, pwede na siyang tunawin ng isda dahil kinain na nga siya ng isda. Ito yung sintomas ng kamatayan. But he looked the way it was Will's belly. Kahit saan siya tumingin, sa kanan, sa kaliwa, sa likudan, sa taas, wala siyang matanong na pag-asa. Pero saan siya tumingin? Naalala niya, sinasabi ni Ari Solomon, hallelujah, tumingin kayo sa templo. Amen. At yung templong ito, hallelujah, yung kingdom ng ating Panginoon. Amen. Nakita ito ni Solomon. Nakita ito ni Jonas. Hallelujah. Sa loob ng kanyang puso, nandoon ang templo ng ating Panginoon. Di ba sa scripture? You are the temple of the living God. Kaya alam niya, hallelujah. Amen. Humarap siya sa templo. Amen. Humarap siya sa templo ng ating Panginoon. Saan yun? Sa puso niya, nakausap niya ng ating Panginoon. He'll say with God. Hallelujah. Amen. At yung sintomas ng kamatayan, amen, ay naging nawala. Hallelujah. At hindi niya ito tinignan na kamatayan, kundi tinignan niya ito isang bagong pag-asa mula sa ating Panginoon. Hallelujah. Sabi niya, mga kapatid, the same life that was Christ Jesus in the church tonight, by the Holy Ghost, doing and acting and performing the same things He did when He was here on earth. You receive it. You've got the covenant. It is written to you, swore by God. You can fail. Yung lahat ng pangako ng ating Panginoon. Hallelujah. Isinulat ito ng ating Panginoon. You've got the covenant. It is written to you. Ibig sabihin, yung pangako na ito ng ating Panginoon, kung marirealize nyo lang kung sino talaga kayo. Sabi ng propeta ating Panginoon, it is written. Naisulat na ito saan? Sa inyo ng ating Panginoon. And swore by God, ipinanumpa ito ng ating Panginoon, and you cannot fail. Din say amen. Hindi kayo mabibigo dahil ito yung pinangako ng ating Panginoon. That makes the devil mad. At kaya nagagalit si Satanas. Sure does when you realize who you are. Pag nalaman nyo kung sino talaga kayo, abay, nandiyan ang galit ni Satanas. Nagngingit-ngit sa galit kasi alam niya na alam mo kung saan ka nakatayo. Amen. Pero pag hindi mo alam, abay tuwan-tuwa sa Satanas. Amen. Ngayong gabing ito, tuwang-tuwa siya. Marami mga Kristyano, hindi alam kung saan nakatayo. Amen. Nakalimutan na ng araw ng Wednesday. Hallelujah. Sabi
The scripture, huwag niyong pababayaan ng pagkakatipon gaya ng ugali ng iba. Ibig sabihin, yan ang tuwang-tuwa sa Satanas. Nadali sila ng scarecrow. Amen. There be no need of having a prayer line of the people that's been realized who they are. That's the only way you can do it. Alam mo ba, sabi ng propeta, di ba, kahit na yung prayer line. Amen. Pag alam mo ang position mo, hindi mo na kailangan ng prayer ni pastor. Hindi mo na kailangan sa prayer line. Kasi alam mo kung sino ka. Yeah. Dahil alam mo na yung pangako ay para sa'yo. Amen? Alam nga naman yung pangako para sa'yo ay sa akin padaanan ni ating Panginoon. Kasi pangako niya sa'yo yun eh. Kaya directly sa'yo ibibigay ng Diyos yun. Yes. Amen? Hindi naman pwedeng yung pangako mo ay nasa akin kasi ibibigay ko sa'yo. Hindi pwede. Kasi yung pangako ng Diyos, it is written, sabi, sinulat niya yan sa'yo. Personally, ang Diyos ang naglagay ng pangakong ito at ibinigay niya ito sa akin. Ang kailangan nilang ma-realize mo kung sino ka. At ang sabi ng propeta ng ating Panginoon, kapag alam mo kung sino ka, hindi mo na kailangan ng prayer ni pastor. Kasi maraming ganyan eh. Tara kay pastor. Prayer over tayo kay pastor. Amen. Tara kay pastor, doon tayo sumama. Amen. Kasi maganda doon. Tara kay pastor, doon tayo magkape-kape kay pastor. Kasi siya lang ang pwede nating lapitan. Nagkakamali kayo mga kapatid. Amen. Hallelujah. Hindi ko kayo kayang dalhin sa langit. Amen. Kailangan nyo lang ma-realize kung sino kayo. Dahil ang Diyos mismo, hallelujah, yung covenant ng Diyos mismo ay personally niyang ibinigay sa atin. I can preach, amen, I can teach, pero hindi ito ang paraan para madala ko kayo sa langit. Ito yung relationship nyo sa ating Panginoon. Hallelujah. Sabi niya, kailangan ma-realize nyo lang who you are. Sabi niya ito ng ating Panginoon, mga kapatid. Ating Panginoon. Satan doesn't care how much you jump up and down. Hindi ganyan din yung Satan. Okay lang sa kanya yun. Ay tumalon ka at mag-jump up and down ka. Satan will be lay right there. But he has to recognize faith. It will move him every time. So what here is today, the church has got the blessing, but they don't know it. Alam ng church. Meron silang pagpapala. Amen? Ang church ay pagpapala. Ang church may blessing na kailangan matanggap. Pero ang problema, sabi ng prophet ng Panginoon, but they don't know it. Hindi ito alam ng church kung paano kukunin. This is sabi sa inyo kanina. They know where he stand. Alam niya na meron siyang pagpapala. Alam niya na meron siyang mana. Pero hindi niya alam kung paano i-claim ang manang ito. Amen. Hallelujah. At yung isa, amen, alam niya kung paano mag-claim. Sipag sa gawain. Alam niya kung paano mag-claim. Alam niya yung scripture. Problema, wala naman siyang i-claim. Amen. And that's what the matter with the church tonight. They just don't realize who they are. Hindi nila nare-realize kung sino sila. You don't realize the power that right in this building tonight. Sabi niya, hindi nila alam kung anong klase ng kapangyarihan ang meron sila ngayong gabi. But it's harnessed down by unbelief. Anong nangyayari? Hinihila ito ng hindi pananampalataya. Sinisira ang inyong pananampalataya ng hindi pananampalataya. That's the only thing. If God could ever get an avenue to work through you, dapat daw ang Diyos, meron siyang perfect avenue. Amen. Meron siyang lugar. Alam mo dapat yung daan na dapat mong daanan. Meron siyang avenue kung saan ang Diyos nandun siya, nakabang siya dun sa avenue, nag-aantay siya na lumapit ka kasi nandun ang mana mo, handa niyang ibigay ang mana mo ito sa iyo. Ang problema, hindi mo alam ang taan papunta doon sa avenue na tinuturo ng ating Panginoon. Nasabi ng propeta ng ating Panginoon, hallelujah, God could ever get an avenue to work through you. Meron siyang daan. Hallelujah. Meron siyang sariling paraan para kumilos siya papunta sa iyo. Amen. You would
would be marvelous what he could do, but it's harness. You won't let it loose. You'll keep it with unbelief. Ito ang mga problema, kaya hindi natin makapuyan yung daanan ni Diyos. Hallelujah. Yung paraan niya kung paano ibibigay pagkapala, it is because of the unbelief. Dahil sa hindi mananampalataya. Amen. But the thing of it is, they forget who you are. They forget who they are. Nakalimutan nila kung sino talaga. Amen. Ayun siguro, spiritual amnesia. Madalas nakakalimot. Amen. Satan doesn't have one night of nothing. Is only a bluff. Satanas daw, wala siyang, there's no one right of nothing. Is only a bluff. Wala siyang tama. Lahat sa kanya ay bluff lamang. He was stripped of everything he had at Calvary when Jesus Christ took the sinner's place and died at Calvary. Satan could no longer rise over nothing no more. Wala na siyang karapatan sa atin. Hallelujah. But everything lays in the hand of the church and the believer. At ang lahat ng ito ay nasa kamay ng mga believer. Satan's loss, sinatalo na, is nothing but a bluff. Wala na siya kundi isa lamang bluff. Anong sinasabi niya rito? Para daw itong isang V. The V, when it loses stinger, pag ang V ay tumusok na yung kanyang, itinusok niya na yung kanyang sting. Amen? Pag nahugot na ito, wala siyang sting. Ano na lang meron siya? Yung buzz niya. Yung ingay niya. Amen? He's still a B, pero B pa rin yun. Satan pa rin yun, pero wala na siyang sting, wala na siyang kamandag, but ain't got any sting. The death has no sting to the believer. Wala nang kapangyarihan o pangil ang kamatayan sa mga believer. His stinger is gone. Death singing around say. Ang nangyayari, yung kamatayan, nandiyan na lang yan. Umiingay na lang sa atin. Singing around say. Ano lang sabi, it is the end of the road. You can point at Calvary and show a resurrection. So yung pangyayari sa taas, wala na yun. Amen. Clapping na lang lahat. And we record ourselves dead. We buried with Him in baptism into His death. So kailangan daw, hallelujah, yung katatayuan natin. Amen. If Christ buried, we have buried with Him in baptism. Tayo rin daw ay nalibig sa Kanya unto His death. At nang siya'y bumamon, and we raised with Him in the resurrection, tayo rin kasama niyang babangon sa pagkabuhay. And now we are already, and we're already raised. We are now, not will be, we are now. Tayo ay bumangon na, tayo ay binuhay ng ating Panginoon. Hindi bubuhay ng ating Panginoon, kundi binuhay na talaga ng ating Panginoon. And sitting in the heavenly places. Sabi na diba? I was sitting in the heavenly places in Christ Jesus. Hindi uupo. Hindi uupo pa lang, kundi tayo ay nakaupo ng kasama ng ating Panginoon in the heavenly places. Amen. Hallelujah. This is not a future tense. Amen. Hallelujah. Nang gawin ng ating Panginoon ang lahat ng ito, nangyari na, ginanap na natin ang lahat ng mga bagay na ito. Sa isip ng Diyos, hallelujah, amen, natapos na ang lahat ng ito, mga kapatid, hallelujah. Kailangan nating ma-realize kung sino talaga tayo. Last quote, and we will close. Last quote, sabi nito, when you are saved, God gives you faith to rise from the map of the earth. Kung kayo daw ay niligtas na, hallelujah, nang kayo ligtas ang Diyos, kasama niyang ibinigay ng Diyos ang pananampalataya para kayo bumangon sa mundong ito. What is your faith? Your faith is that act that God did you and to make you as sons of God. You quit your lying, you quit your stealing, you quit your drinking, because your faith rises you up above it. Dahil sa pananampalataya,
nagagawa natin iwasan na yung lahat ng mga bagay na hindi natin dapat gawin. And you don't do it. You don't have any faith kapag ginawa natin yan. And by faith, you are saved. And then through grace, sabi ng scripture. Last quote, and you are a believer. Kung tayo daw ay mga mananampalataya, you have faith in what you are if you are a believer. Dapat meron tayong sapat na pananampalataya. Amen. Ma-realize mo kung sino ka. Amen. Realizing who you are. Alam mo kung sino ka. Kung saan ka nakatayo. Amen. Ang posisyon mo sa ating Panginoon. Hallelujah. Dapat matanggap mo yung dalawang ito. Amen. Alam mo kung saan ka nakatayo. Amen. Alam mo, at meron kang sapat na pananampalataya para dito. Amen. Hallelujah. Sa gabi ito, mga kapatid, isa lang ang iiwan ko sa atin sa gabi ito. Amen. Kagaya na sabi ng propeta, amen. We have to realize who you are. And because you are sons, dahil kayo mga anak, amen. Sabi niya dito, wherefore thou art no more servant, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. Kayo yung mga tagapagmana ng ating Panginoon sa ating Panginoon. Amen. Ay yung po tayo mo lang sa atin.